Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Binawi ni Vice Ganda ang kanyang tweet na mag-a-apologize siya sa especially for you searchy na si Axel Cruz kaugnay ng insidenteng nangyari sa May 31, 2024 episode ng It's Showtime. Ayon sa TV host comedian ng noontime show, quote-unquote, binabawi ko yung tinweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Ito ang aking paniniwala at paniniwala din naman namin na hindi kinakailangang mag-apologize because what we did was right. Nag-ugat ang issue ng i-call out ni Vice si Axel nang besohin nito ang searcher na si Christine matapos siyang hindi piliin bilang kadate ng dalaga sa Especially For You episode noong May 31. Sabi ni Vice kay Axel, quote-unquote, "Oy, hindi pwede yon, that's bad. Don't do that, you ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Don't do that. Hindi ka pwedeng biglang nagnanakaw ng halik." May isa pang host ang nagsabi ng quote-unquote, "Di pwede yon, Axel." Kumalat sa social media ang video clip ng eksenang ito at inulan ng batikos ang mga host ng It's Showtime, partikular na si Vice. Ayon sa ilang netizens, pinahiya ni Vice si Axel. Ginawa lamang daw ito ng TV host comedian dahil sa itsura ni Alex o ni Axel at hindi niya ito gagawin sa ibang lalaking may itsura. Lalo pang nadagdagan ang galit ng netizens nang maglabas ng TikTok video si Christine kung saan ipinagtanggol niya si Axel. Taliwas daw sa akala ni Vice at ng co-host, hindi raw siya ninakawan ng halik ni Axel. Naglabas din ng Facebook post si Axel kung saan ipinaliwanag niyang wala siyang intensyong nakawan ng halik si Christine. Humingi rin siya ng paumanhin kung sa tingin ng iba ay mali ang kanyang naging aksyon. Dahil dito, nag-tweet si Vice noong Sabado, June 2 upang ipahayag ang kanyang intensyong mag-apologize kay Axel dahil sa mali niyang akala. Tweet niya, publish as is, quote-unquote, "Sorry na, mali ang reaksyon ko. Ang dating kasi sa akin at sa ibang nandun na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy." Samantala, bago humantong sa kasalan, dumaan muna sa matinding pagsubok ang pagmamahalan ng bagong mag-asawang Nash Aguas at Mika de la Cruz. Ito ay nang maghiwalay sila ng mahigit 6 na buwan dahil sa hindi pagkakaunawaan makaraan ang 6 na taong pagiging magkasintahan. Eksklusibo itong ibinahagi ni Nash at Mika sa panayam nila sa vlog sa YouTube channel ng batikang broadcaster na si Bernadette Sembrano. Ayon sa newlywed couple, hindi nila ito ipinaalam kaagad sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Sikreto at tahimik daw nilang prinoseso ang panandalian nilang paghihiwalay kung kaya't walang nakalabas na balita na sila ay may pinagdaraanan. Pagbabahagi ni Mika, quote-unquote, "We dealt with the pain kay Lord lang po talaga. Even sa sister ko, hindi po ako nagpakita sa kanya na umiiyak ako. I was just saying na I'm okay, everything is okay. We were dealing with it separately kay God talaga. Every time I feel na heavy or crying talaga, it's just me and him po. Wala po talagang nakakaalam, even our friends." Kwento ni Nash at Mika, panahon ng pandemya nang magsimulang magkalamat ang kanilang relasyon dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Si Mika, aminadong gulong-gulo siya noong mga panahong iyon kaya't humantong siya sa desisyong makipaghiwalay kay Nash. Kwento ng dating child actress, quote-unquote, "Kasi nung time na yon mula pa noong pandemic, that was namatay yung dad ko, tapos lumbas lahat ng health conditions ko po. Syempre, it's heavy on me financially rin kasi I had to leave work kasi autoimmune disease, hindi na rin pwedeng magpuyat. Syempre, the weight gain, being conscious with yourself, I went through a lot din. Lagi niyang sinasabi sa akin ang tagal na niya akong hindi nakikita na masaya.
feeling ko lahat tinanggal sa akin, trabaho, tapos I had to leave school din po because yung memory problems ko, I cannot grasp any information, any takeaway, as in mental block po. And then, may times po na nagkakatalo kami, o sige, sabi ko, baka ayaw mo na sa akin or baka pagod ka na. Kasi I know na he did everything po talaga, tapos nalaman ko na nagdasal siya and then after 3 days, sa akin na nanggaling. Pero alam nyo po, yung I tried saying it na lang, hindi ko naman inakala na it would happen. Nabigla raw si Mika matapos niyang hamunin nang hiwalayan si Nash ay agad-agad itong pumayag. Quote and unquote, actually knowing Nash, he would never break up with me. Every time na meron kaming pagtatalo, kahit nasa Cavite siya at nasa Malabon ako, magdadrive po siya kahit madaling araw, kahit nasan siya, mapuntahan lang ako at mapag-usapan po namin. Pero that time, napansin ko na may iba sa kanya, hindi niya ako pinilit na pag-uusapan natin, ayusin natin. Kasi ayun na nga, nagsisimula na pala yung journey niya kay God. Yan ang sabi ni Mika. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.